noong ika-1 ng Enero taong 2015 ng taong yon, ay hindi sinalubong ng sangkatauhan ang mainit na sinag ng bagong taon, sa halip, hinarap nila ang isang pintuan. Ang portal na ito ay nag-uugnay sa ating mundo sa isa pang mundo, na kilala bilang isang dungeon, at ang mga pintuang ito ay nagsimulang lumitaw sa buong mundo. Mula sa mga pintuang ito, damaloy ang mga halimaw, na nagpasimula ng walang humpay na labanan sa pagitan ng mga awakened being na hunter at ng mga halimaw. Sa pamamagitan ng walang katapusang mga tagumpay at pagkatalo, sa wakas, nakaya ng mga tao na wakasan ang dakilang digmaan sa pamamagitan ng pagpatay sa makapangyarihang Demon King na si Asmodeus. Ang mahalagang okasyong ito, na tinawag na Araw ng Tagumpay, ay naganap noong ika-1 ng Enero taong 2020. Matapos ang pangyayaring ito, nagsimula ang isang bagong era. Nagsilabasan ang mga hunter habang sila ay pumapasok sa mga pintuan, nagsusuri ng mga halimaw at kumukolekta ng kanilang mahalagang kagamitan, na maaaring ibenta sa mga auction houses. Ang karamihan sa mga hunter ay mga malalakas, mga individual na lumampas sa normal na hangganan ng sangkatauhan at nirarango ayon sa kanilang mga kapangyarihan. Nagsisimula ang kwento kay Taekyung, na isang F-rank na hunter. Pagkatapos matanggal sa trabaho niya noong araw na yon, nakakita siya ng isang capsule sa gilid ng kalsada at dinala ito sa kanilang bahay, umaasang maaari itong ipagpalit para sa pera. Kailangan ni Taekyung ng pondo upang suportahan ang kanyang pamilya at determinado siyang makahanap ng paraan upang mapabuti ang kanilang pinansyal na kalagayan. Matapos madala ni Taekyung ang capsule sa taas, ay sinabihan ito ng kanyang kaibigan na ito ay isang basura. Ngunit sinabi naman ni Taekyung na hindi pa naman niya nito tinitingnan ng maayos. Ang lalaking ito ay si Jinho at siya ay paulit-ulit na kumukuha ng pagsusulit sa universidad sa loob ng 7 taon. Ngunit si Jinho ay mayroon kaalaman sa teknolohiya, ay nagsasabi sa kanya na ang capsule ay isang basura, na nagdulot ng pagkabigo kay Taekyung. Matapos nito, ay agad siyang sinabihan ni Jinho na huwag niyang masamain ang kanyang mga sinabi at huwag itong gawin dahilan upang magkasamaan sila ng loob. Agad naman nainis si Taekyung sa kanyang kaibigan, habang si Jinho ay nagsabi sa kanya na siya ay kumalma at pag-isipan nito ang batas para sa mga katulad niyang awakened being na sinasabi na huwag gumamit ng karahasan laban sa mga karaniwang tao. Pinaalala sa kanya ni Taekyung ang tungkol sa kanyang mga unang sinabi noon, na ang katulad niyang F-rank hunter ay hindi makonsidera na isang awakened being. Agad naman nalito si Jinho at sinasabi sa kanya na hindi ito maalala na sinabi niya ang mga salitang ito at pinipilit na baka siya ay lasing lang noong panahon na yon. Agad naman umupo si Taekyung at binaliwala ito pero si Jinho ay makulit at pabirong sinabihan si Taekyung na tama yang ginawa mo, dahil kung ikaw ay mang-abuso ng sibilyan ay tiyak na tatanggalin ka sa iyong trabaho. Ngunit sa hindi inaasahan, malungkot na sinabi ni Taekyung na siya ay natanggal sa kanyang trabaho, na nagbigay naman ng gulat kay Jinho. Sinabi ni Taekyung noong pumasok ito sa trabaho, ay sinabihan siya ng kanyang team leader na nagpapasalamat na ito sa lahat ng kanyang ginawa. Nagmumuni-muni si Taekyung sa pagiging hunter nito dahil sa kanyang yumaong ama na isa ring hunter. Kahit na wala siyang natural na talento sa larangang ito at mababa ang kanyang ranggo, ipinagmamalaki niya ang kanyang sipag at tiyaga. Sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, ay nakaya na niyang bayaran ang mga medikal na gastusin ng kanyang ina at suportahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Pero ngayon, ang lahat ng kanyang pinagsikapan sa nakaraang 7 taon ay tila nawala. Lumipat ang eksena sa kanila, at agad naman na inilipat ni Jinho ang kanyang tingin habang patagang pinagmamasdan si Taekyung. Ang ating bida ay nagsabi sa kanya kung siya ba ay nakaramdam ng pagkaawa sa kanyang mga sinabi. Kaagad naman sinabi ni Jinho na nagsisisi ito sa kanyang sinabi ng kaunti lamang. Pagkatapos, biglang lumapit si Taekyung sa kanya at humihingi ito ng libreng inumin, na sinasabi na kailangan niya ng kaunting aliw sa mga oras na ito. Agad naman na sinabihan siya ni Jinho na hindi pa siya nakakatikim ng kahit isang beses na libre galing kay Taekyung. Pagkatapos, ay agad umalis ang dalawa upang mag-inuman sa labas. Kinagabihan, si Jinho ay labis na nalasing habang binibitbit siya ni Taekyung sa kanyang likod. Nang makauwi, ay agad siya nilagay ni Taekyung sa kanyang kama at sinampal ang kanyang pisngi upang gisingin. Nang makita ng ating bida na ang kanyang damit ay puno ng suka ni Jinho,
ay agad na tinapon nito ang maruming damit sa mukha ni Jinho at sinabi na ito'y nakakadiri. Muling bumantong hininga si Taekyung at sinabi, "Ako ang nahihirapan dito, hindi ikaw." Pagkatapos ay tumitig siya sa capsule at naisip kung maaari itong ibenta para sa presyo ng ilang merienda. Pero tila siya ay tamad para gawin ito, kaya napagdesisyonan niyang itapon na lang ito. Pinindot ng ating bida ang push button nito at tiningnan ang loob nito. Nang magbukas ang pinto ay napansin niyang mayroong user's manual sa loob ng VR machine. Naguluhan siya kung bakit may user's manual sa isang item na itinapon na. Sa user's manual, nakasulat ang description na nakalagay ang pinaka-realistic na simulator, at ang petsa ng produksyon ay ika-1 ng Enero taong 2020. Naisip ni Taekyung ang taong 2020, at iniisip na hindi ba yun ang taon nang matapos ang digmaan. Maaaring may pagkakamali sa pagprint, tanging mga mangmang lang ang magde-develop ng VR machine habang nagkakaroon ng digmaan. Kasama sa paglalarawan ng babala na ang manlalaro ay hindi makakalabas, at kung mamamatay sila sa laro, sila rin ay mamamatay sa totoong buhay. Pagkatapos nitong mabasa ni Taekyung ay napagdesisyonan nito na matulog na. Mamaya sa kalaliman ng gabi, ang paghihilik ni Jinho ay nagpasiklab ng galit kay Taekyung. Pagkatapos ay napansin niya ang capsule at nagtataka kung ito ay soundproof. Pumasok si Taekyung sa loob at natuklasang tahimik at komportable, hindi na niya naririnig ang mga paghihilik ni Jinho. Sa sandaling yun, nag-isip si Taekyung kung ano ang gagawin niya simula bukas. Kung siya ay hindi na bahagi ng isang guild, ay kailangan niyang pumila ng maaga sa commission office para mag-sign up para sa anumang request. Ang mga guildless hunters ay malupit na tinatrato, at isang makabuluhang bahagi ng kanilang kita ay napupunta sa mga commission fees. Iniisip ni Taekyung na mabuti na lang na ang kanyang ina at kapatid na babae ay namumuhay ng maayos sa isang dissenting apartment. Sinabi rin niya na mas gustuhin niyang mamuhay na parang aso bilang isang F-rank hunter upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit napagtanto niya kung paano mababayaran ang renta ng kanyang ina mula ngayon. Iniisip niya kung buhay pa sana ang kanyang ama, ay tiyak na magagabayan siya nito kung ano ang kanyang gagawin. Pero kahit ganon, ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanila. Sinasabi niya sa kanyang yumaong ama na siya ay pagkatiwalaan. Dahil sa pagod ay unti-unti na nitong pinipikit ang kanyang mata at iniisip niya na sana bukas ang lahat ay magiging mabuti. Matapos makatulog si Taekyung, nagsimulang gumana ang capsule at nagbigay ng alerto, nagsimula ang pagkilala sa manlalaro. Hindi nakilala ng sistema ang manlalaro, kaya nagbigay ng alerto ang sistema, kung gusto ba nito magparehistro. Dahil tulog si Taekyung ay lumampas ang oras na kinakailangan para sumagot, at automatikong sinimulan ang proseso. Nakumpleto ang pag-load, at nilikha ang profile ng manlalaro. Pagkatapos ang manlalaro ay nakarehistro sa pangalanag Kim Taekyung. At nag-notify ang sistema kung gusto ba nitong pumasok sa mundo ng Mirim. Lumampas ang oras na kinakailangan para sumagot, at automatikong sinimulan ang proseso. Nagbigay ng alerto ang sistema, na sinasabing ito ay nagdarasal para sa kanyang tagumpay. Sa susunod na araw, habang maliwanag ang umaga, nakaramdam si Taekyung ng pagkalamig at iniisip kung mayroon bang nagbukas ng bintana. Iniisip niya na pinagtitripan na naman siya ng kanyang kaibigan na si Jinho. Nang magbukas ng mata si Taekyung, may isang babae na may lila na buhok na nakahiga sa harap niya. Na nagpalaki sa mga mata at nagbigay gulat kay Taekyung. Habang tinitigan nito ang babae habang siya ay nagpapawis at namumula. Sinabi ng babae na masyadong malamig gamit ang wikang Chinese. Naguluhan si Taekyung sa sinasabi niya, at nagtataka kung paano siya nakarating sa isang hostess bar. Iniisip nito na pagkatapos nilang uminom ni Jinho ay sigurado siyang nakauwi sila kaagad upang matulog, kaya nagtataka ito kung bakit siya nandito. Lumapit si Taekyung sa babae para magtanong, nang gumising ito sa pagkahiga. Ay agad nagtanong ang ating bida kung nasaan siya, sa oras na yun nagandahan si Taekyung sa kanya. Ngunit nagsalita ang babae ng Shenmi sa wikang Chinese. Ngunit hindi maintindihan ng ating bida ang kanyang mga sinabi. Sinabi ni Taekyung kung ang pangalan ba niya ay Shenmi, patuloy ang babae sa pagbigkas ng salitang Shenmi. Na ibig sabihin pala ay kung ano ang iyong ibig sabihin.
Napagtanto ng ating bida na siya ay isang Chinese at nagbigay ng pagkakagulo sa kanyang isipan kung paano ito makipag-usap sa babae. Biglang nagbigay ng alerto ang sistema na mayroon siyang mga hindi nabasang mensahe. Nang makita ito, ay agad napasigaw si Taekyang sa pagkagulat kung anong klaseng bagay ito. Pagkatapos ay agad bumungad sa kanyang harapan ang mga mensahe na siya ay nag-login sa mundo ng Mirim. Idinagdag rin sa mensahe na mayroon siyang abilidad na mag-translate ng foreign language sa mundong ito. Nang makita ito ni Taekyang, ay agad na binalot siya ng mga katanungan sa kanyang isipan. Pinaalala ng sistema na ang translation package ay na-install na. Nang tinangka nitong pigilan ang mensahe, ay agad na tinanong siya ng babae kung okay lang ba siya. Pero ang ating bida ay nalilito pa rin sa mga nangyayari, at tinatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari. Sa lalong madaling panahon, mula sa pagkaunawa ni Taekyang sa sitwasyon, siya ay nasa loob ng isang laro at nagsisimula na siyang laruin ito ngayon. Nagtataka siya sa mga graphics na ito at iniisip na napaka-interesanteng bagay ito. Pinipilit niyang inaalala kung paano siya nakapag-login sa larong ito. Dahil wala siyang matandaan na siya ay nagpaandar ng larong ito. Tinawag si Taekyang ng babae at sinabihan na inumin ang isang sabaw at sinasabi sa kanya na tila meron pa siyang hangover. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng mainit na inumin ay si Wulhua o tinatawag bilang Bright Moon. Habang humihigop, ay iniisip ni Taekyang na ang mga graphics na ito ay mukhang sobrang makatotohanan. Narinig din niya na malaki na ang pag-unlad ng teknolohiya sa mga panahong ito, pero hindi niya inaasahan na magiging ganito ito kaganda. Habang humihigop si Taekyang ay tinitigan siya ng mabangis ni Wulhua. Kaya nagtanong si Taekyang kung ano ang problema. Nagsalita ang babae sa kanya na siya ay nalilito. At tinawag niya si Taekyang na Master Jin. Sinabi ni Wulhua na naiibahan siya sa mga kilos ni Taekyang ngayon. Pero ang ating bida ay nag-iisip kung bakit siya tinawag na Master kahit isa lamang ito laro. Nagtanong si Taekyang kung ano ang kakaiba sa kanya. Sinabi ni Wulhua sa kanya na hindi ko alam ang lahat, pero parang nababaliw ka o nawawalan ka ng isip. Kahit formal ka sa pakikipag-usap sa akin, hindi ko tiyak kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon. Samantala, nagbigay ng alerto ang sistema na nagsimula na ang tutorial quest at nakatanggap ito ng mensahe na sa wakas ay ginagawa mo ang iyong unang hakbang sa mundo ng Mirim. Pagkatapos ay ipinahayag din dito na siya ay mangkolekta ng mga impormasyon at maging pamilyar sa kanyang kasalukuyang kapaligiran. Nararamdaman ni Taekyang na ang quest ay medyo kakaiba kumpara sa karamihan ng mga tutorials na nag-uutos na manghuli ng ilang mga kuneho o mag-practice gamit ang user interface. Kaya't matapos basahin ang mga tagubili ng quest, ay nagsimula si Taekyang na mang-alap ng impormasyon. Tinanong ni Taekyang si Wulhua kung alam ba niya ang kanyang pagkatao. Habang pinipigilan ni Wulhua na tumawa, ay agad sinabi niya na sa kanya na ang katanungan ni Taekyang ay napaka-interesante at inihalin tulad ang pagkatao ng ating bida sa mga naririnig na tsismis. Nagtanong si Taekyang kung anong mga tsismis ito. Nagsalita si Wulhua na sigurado siyang alam din ito ni Master Jin, pero hindi siya komportable na sabihin ito ng direkta. Kaya lumapit si Taekyang sa kanya at pinipilit siya na sabihin ito sa kanya. Idinagdag rin ni Taekyang na kaya niya tinatanong ito dahil na-curious siya kung ang tsismis tungkol sa kanya ay katulad ng mga narinig niya dati. Sinabi rin niya na ito'y ayos lang dahil hindi naman masasaktan ang kanyang feelings pag narinig niya ito. Pagkatapos makalap ang lahat na kinakailangang impormasyon kay Wulhua, ay nalaman ng ating bida kung saan siya naruroon. Nalaman nito na siya ay nasa kabisera ng lalawigan ng Shanxi, na kilala bilang Taiyuan. Ang bahay aliwan na tinutuluyan niya ay matatagpuan sa loob ng lungsod ng Taiyuan, at tinatawag na Crimson Flower. Nalaman din niya na si Wulhua ay isang mataas na ranggo na hostess na nagtatrabaho sa bahay aliwan na ito. Samantalang si Taekyang ay 20 taong gulang, ang bunso ng pamilya Jin na naninirahan sa Taiyuan. Ang pamilya Jin ng Taiyuan ay isang prestihiyosong pamilya na kumakatawan sa Shanxi Province. Kilala sila sa pagpigil sa mga bandido at pagbibigay ng pagkain at supply sa mga tao sa panahon ng taggutom o tagtuyot. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang pamilya Jin ay iginagalang at minamahal ng mga tao ng lungsod. Nagbigay ng alerto ang sistema na nahanap na niya ang impormasyon. Nakakuha siya ng isang title na anak ng isang maharlika.
At sinasabi din dito na maaari na niyang tingnan ang kanyang title sa profile ng karakter. Naisip ni Taekyung na ang kanyang karakter ay nagmula sa isang mayamang pamilya. At napasigaw siya na ang sobrang yaman niya. Sinabi ni Woolhwa na narinig niya na ang kanyang pamilya ay nahaharap sa ilang panloob na problema. Nagtanong si Taekyung kung anong problema ito. Sinabi sa kanya ni Woolhwa na ang panlabas na problema nila ay ang Mount Heng Sword Sect na sumusubok na makahanap ng pagkakataon upang agawin ang posisyon ng pamumuno sa Shanxi Province. Tinanong naman ng ating bida ang tungkol sa panloob na problema. Sinabi ni Woolhwa na ang pangatlong anak ng pamilya ng Jin ay palaging napapasabak sa gulo. Natuwa si Taekyung at sinabi, "Siyempre, palaging may mga bastardo katulad niya na tao kahit saan ka magpunta." Ngunit agad niyang naramdaman na may mali at nagtanong kung ilang anak ba ang mayroon ang pamilyang Jin. Nang sagutin ni Woolhwa na 3, naisip ni Taekyung na, ako yon. Shit! Nagbigay ng alerto ang sistema na si Taekyung ay nakakuha ng title na kaiyahiya ng pamilya. Sinabi rin ng sistema na nakumpleto na niya ang layunin ng pagkuha ng impormasyon. Naisip ni Taekyung na wala itong paki kung siya ay isang kahihiyan ng pamilya. Dahil iniisip niya na isa lamang itong laro at tanging gawain niya lang ay tapusin ang kanyang misyon. Dahil natapos na niya ang pag-ipon ng mga impormasyon, ang tanging misyon na lang na natitira ay ipamilyarize niya ang kasalukuyang paligid. Tinitigan siya ni Woolhwa habang ang ating bida ay patuloy sa pag-iisip at hindi mapakali. Nagsalita ang babae sa kanya na, "Master Jin, patawarin mo ako sa pagsasabi ng ganito, pero parang baliw na ulit ang ugali mo. Bakit hindi tayo magpahinga muna?" Nang mga sandaling yon, napatigil si Taekyung at napaisip ulit kung ano nga ba ang ginagawa niya dito at bakit nga ba siya naglalaro ng larong ito. Sinabi niya na kailangan niyang mag-focus sa paghahanap ng trabaho. Kaya tumayo ito mula sa pag-upo. At sinabi niya sa babae na kahit na sandali lamang, nagkaroon ako ng kasiyahan. Ngunit, panahon na para tumigil sa paglalaro. Tinuro ni Taekyung ang itaas at sinabi, "Log out." Ngunit hindi ito gumagana. Patuloy na sinasabi ni Taekyung na mag-log out. Kaya iniisip niya na baka mali ang kanyang pagkasabi kaya binigkas ito ang letter ng logout na paisa-isa ngunit wala pa rin may nangyari. Pagkatapos ng maraming pagtatangkang gawin ito, nagbigay ng alerto ang sistema. Sinasabi ng sistema na siya ay imposibleng mag-log out. Sa puntong yun, nagulat si Taekyung at naisip, may ginawa ba akong hindi ko dapat gawin? Error ba ito sa sistema o problema sa capsule? Sinisisi niya ang kanyang sarili at sana ay tinapon niya na lang ang capsule na kanyang nakuha tulad sa pagkakasabi ng kanyang kaibigan na ito'y basura. Ngunit mabilis niyang naalala ang user's manual at naalala na ito ay kanyang binasa. Pilit niyang inaalala ang nakasulat sa user's manual. Nang maalala nito, ay agad siyang nanginig sa takot dahil ang nakasulat doon ay hindi siya maaring mag-log out sa laro. At sinabi rin dito na kung siya ay mamamatay sa laro, ay mamamatay din ito sa totoong buhay. Napaluhod dito sa sahig, at dito napagtanto niya na siya ay nahulog sa mundo ng laro. Nagbigay ng alerto ang sistema. Isinasaad dito na nakumpleto na niya ang pagpamilyarize sa mga lugar at nakumpleto din niya ang tutorial ng Part 1. Inilahad din ang mga gantimpala ng quest. At mayroon na siyang access sa character profile, inventory at skills. Sinabi rin na maaari na siyang magpatuloy sa susunod na bahagi ng chain quest at yun ay ang tutorial Part 2. At dito napagtanto ng ating bida na siya ay nasa masamang sitwasyon.